Ayan, hello mga ka-wheels, overtime tayo. Kararating ko lang din kasi minilakad. Ayan, hindi ko na naabutan kanina. Meron nga palang dinala dito, pinasok sa atin na isang DA64B galing ng Sultan Kudarat. Ayan, sa I think Libak. Ayan, ang ano niya is putol na hugot na talaga. Ayan, dito na yung kanya. Asan na ba yung isang part niya? Ayun. So kung napansin nyo, oh, ayan. Ayan, bumigay na. So ayan, pinasok sa atin dito. So pinalitan natin ng brand new left hand steering rack. Ayan, assembly. Ayan. So nakabit na siya. Hindi na natin abutan yung proseso kanina. Well anyway, importante na palitan na natin siya. And then bukas ng umaga, ano naman natin tong kanya. May nadidilig tayo sa tensioner bearing niya. I-check natin yung belt na rin bago natin palitan ng tensioner bearing. So ayan, another ano na ito, pang I think pang 120 na ba to, 121 from putol to brand new. Sige, ayan, isang mainit na umaga sa inyo. Update tayo sa in-overtime natin kagabi. So pinagpapatuloy natin ngayon. Siyempre, alam niyo naman dito sa atin, pag nag-correction tayo, pag open natin, kadalasan talaga, pagbukas natin, nagko-correction tayo, may mga butas talaga, hindi mawala yung maraming butas dyan. So, ayan, tinatakpan na natin unti-unti. Ayan, ito pa, may malaking butas pa rito. Ayun, natakpan na natin doon, napinturahan natin ng bali silver na anti-rust ang pinintura ng converter natin pati sa ilalim. Ayan, kita nyo. Ayan. So ayan, pati ito, ano natin yan, tatapalan natin lahat ng butas dyan para maganda yung ano niya ha. Kasi ito pinagmumulan minsan, pag tumatakbo tayo na mabilis, ayan, pumapasok yung hangin. Kung umuulan naman, pumapasok yung tubig. So ayan, ayusin na lang natin yan ha. I-update ko kayo. Ito na lang ang butas na naiwan. Ito yan siya. Lalagay natin siya. Bali, na ano ito na balibaligtad yung kanilang conversion. So, dito natin ibabalik yung harness para malapit siya sa male version niya. Ito yung mga female. So, ayan na. Wala nang mga butas. Dito sa expansion valve, yan. Nilalagay natin gum tape. Kasi kung magkakaproblema ang aircon system mo, ang expansion valve mo, madali lang siya matanggal. Pero ang importante, hindi tatagos yung tubig dyan at saka hangin. Ayan, gum tape. Hindi pwede kasi yan inansag, hindi pwede yan i-fix kasi dumarating yung panahon na bumibigay yung expansion valve. Paano mo papalitan ng madali? Ayan, sige. So ayan, so makikita nyo wala ng mga butas, natapalan na lahat, napinturahan na rin ng silver na na anti-rust na primer. Yan. So ibabalik natin ito radiator. Yan. So nakita rin natin yung kanyang aywan ko kung coolant ba itong ginamit ni boss or tubig. So advise natin siya na palitan na lang ng baka hindi pa to na palitan ng coolant ever since. Dapat ang mga coolant nyo mga every year. Ayan. Tapos flashing na rin. Sige, update ko kayo. So ayan, update naman tayo dito sa ating pinasok dito taga Libak, Sultan Kudarat. Yan, yung nagpa-correction conversion sa atin. Dito naman tayo kasi tumutunog yung napansin natin pagpasok, tumutunog yung tensioner bearing. So papalitan natin, i-check natin yung mga belt. Nakita mo na gan? Okay pa mga belt niya? Ay, wala kasi natanggal ko. Natanggal ko yung... So, yeah, sige, tatagalin lang natin ha. So pagkatapos nyan, proceed tayo sa heavy aircon PMS. Yan. Kasi according sa client natin, malamig lang siya umpisa, tapos nag-a-ice dito sa tubo. So check natin ang expansion valve, i-cleaning natin, palitan natin filter dryer. Tapos yung evaporator, itong condenser, i-flushing natin. So most probably yun na, nagbabara na yan siya, baka madumi na masyadong ang filter dryer niya. So heavy PMS natin yan. Update namin kayo. So ayan,
Ayan yung nadidinig natin, oh. Ayan. Kita mo, manual pa lang na ikot yan. Tumutunog na. Ayan, maingay na. So, papalit natin yan. Tapos, i-check mo na rin yung mga belt niya. Oo, para baka mamaya kasi na damage yung belt niya. Sige. So, ayan. Natanggal na natin. Although wala siya clock, pero malambot na siya. Mataas na yung chance niya na maputol ito. So, dito pa lang, oh, makikita mo wala na yung marking niya. Isa sa palatandaan niya pag wala na yung marking, nawe-wear and tear na siya. Ayan. So, papalitan na rin natin to. Sige. So, ayan. Ito na yung bago nating tensioner bearing. Kahit may mga grasa siya, lalagyan pa rin natin siya. Ayan. Yun ang sinasabi pag tinarabaho na, trabahuin na lang natin na maayos. Ayan. Sige. Ayan, update tayo sa ating correction ng conversion. Okay na yung tensioner bearing niya, bago na yung belt. Ayan. Tapos natanggal na rin natin yung evaporator. Ayan, i-revive natin kasi sigurado madumi na yan. Nag-a-ice na yung tube niya. Ito yan siya. Napaklas na namin. Tapos binapaklas na rin namin ngayon yung condenser niya. Papalitan natin ng bagong filter dryer. Tapos ipa-flushing natin ng condenser, lilinisin natin yan, yung mga fittings niya, yung mga o-ring niya, pag kailangan palitan na yan, palitan natin yan. Lalo dito, pag natanggal yan, kailangan palitan na ng bago, okay? Tapos ang compressor niya, tatanggalin natin syempre, check natin yung oil, papalitan natin ng bagong yung oil yung compressor, tapos check din natin yung niya, sa clutch niya, yung spacer niya, ha? Sige, update ko kayo. So ayan, paklas tayo ng compressor ngayon. Check natin ipapalitan natin ng oil yan. Check natin yung spacer. Ayan. Yun yung mga instances na madalas pag nasa stoplight kayo, natatraffic kayo, nawawala yung lamig, matagal bumabalik, ang possible niyan is yung sa spacer niya. Medyo, alam nyo sa Japan malamig kasi yan so kailangan yung interval ng aircon medyo matagal. So dito sa atin kailangan mga 2 to 3 seconds, pitik na yan para hindi nawawala yung lamig. So yan ang ginagawa natin dyan minsan. Binabukasan natin yung spacer. Depende sa clutch ng anong allowance sa clutch, ha? Sige. Yan. Natin compressor. Yan. Ha? Okay. So ayan, sinubukan natin tanggalin ng dalawa, medyo dikit na siya. Balik natin yung isa. Subukan muna natin siya. Ayan. Tignan natin yung clearance niya. Yun. Okay na. Wala na sayad. Yan. Yan ang kailangan kasi dito natin sa Pilipinas. Medyo 2 to 3 seconds lang. Andar na naman ulit ang compressor para hindi nawawala yung lamig. So ayan, lagyan na natin. Hindi ko naubos na yung pa-flashing niya. Nandiyan na, binababad na natin. Ipa-flashing na lang natin mamaya. Yan, dami kasi tayong binibidyohan. Sige. Yan. So ayan mga kawilis, tapos na yung kanilang problema. Ayan. Balik na sila sa debug na boss, no? Debug sa ayan. Sige po. Ayan. Sana magustuhan nyo yung aming trabaho. Sige po, sige. Ayan. Another happy, naka-smile na naman sila. Sige. Hanggang sa muli.
By the way, pag ano ha, sa mga auto works job natin dyan, you can always contact me at 0898 800 1975.